medyo mabigat yung topic na pag-usapan natin ngayong gabi. Sa totoo lang, I'm half regretting it na ito yung pinili kong topic for tonight. But I think we cannot avoid discussing this eh. Kailangan nating pag-usapan to with everything that's happening around us. Kung kayo po ay leader o kayo ay team member, supervisor or manager, I'm sure apektado tayo no nung lahat ng mga nangyayari. Minsan nakakatakot ng manood ng balita dahil doon sa mga nangyayari nga no, yung balita sa ibang bansa, yung mga giyera, yung mga pagpapasabog ano sa mga oil fields ay nangyayari, and we're going to be economically affected, at ang madalas na pinaka-biktima nito ay yung mga siyempre maliit ang pinagkukunan sa buhay. So we're going to start in a few minutes. Pwede po magtanong. Sige po. Rina. No? Ano po ba yung tanong natin, Rina? So you can ask me about anything about leadership, no, management, people, organization, culture. Yan po yung mga topics na usually ay dinidiscuss natin. Ano. Habang meron pa tayong 5 minutes bago tayo officially magsimula. How to know myself that I am ready for supervisor even if I have no experience in people management? Magandang tanong yan, Zay. Ano? Ang pinakamagandang simula ay kausapin mo yung tao na inaalok ka ng supervisory role and ask for their expectations. Ano ba yung expectation nila dun sa role na gagampanan mo? Ano yung kailangang knowledge, skills, attitude, and habits, no? And try to assess yourself dun sa mga yon. Sapat ba yung knowledge ko? Ano ba yung skills na kailangan? Meron ba ako nung skills na yon? Anong klaseng attitude ang kailangan para maging successful as a supervisor? Meron ba ako nung attitude na yon? Is that something I need to develop? At ano yung mga habits na kailangan ng isang mahusay na supervisor? Isa lang yung masasabi ko, no? And I've said this many times. Walang taong mahusay agad. Para sa akin, yung knowledge at saka yung skills na tututunan yan. Alam nyo kung ano yung mahirap matutunan? Attitude. Kasi dala-dala natin yun eh. Kung meron tayong attitude that cares about people's performance, cares about helping people succeed, importanteng attitude yun. No? Ayun. So, yun yung mga titignan natin sa sarili. Have we developed the right mindset to become leaders? Susunod yung knowledge and skills if we have the right attitude. Ayan na yung ating mga tanong. No? Gumagawa po ako tonight ng improvement plan, sir. And wala pa po akong experience. Improvement plans, anong klaseng improvement plans po yon? Performance improvement plan ba? Kayo ba ay binibigyan ng warning to improve yung performance? No? Meron dapat policy yung kumpanya pagdating doon sa paggawa ng performance improvement plan, and ang tamang gawi or paraan ng pagsulat ng performance improvement plan ay ginaguide ng supervisor or ng manager. Hindi ginagawang mag-isa yan ng empleyado. O are you making it for your team member, for your staff? Kung ginagawa mo yan para sa iyong staff, mas maganda mag-usap kayo. Clarify your expectations. No? Yun yung ang suggestion ko. It should be collaborative. No?
Assuming you are a new leader in a government office, is it proper to revamp everything based on what you want? Medyo tricky po yung tanong na yun, ano? Pero sige, susubukan kong sagutin yan. Kapag bago kang supervisor, ang unang-una mong dapat gawin ay magmasid, no? At tignan mo kung ano yung sitwasyon, ano yung dapat i-sustain kasi okay naman, at ano yung dapat baguhin dahil hindi okay, no? You can sit down with your team and talk about what they also wish to change, no? And siguro ang bottom line na dapat sana inuna kong sabihin is ano ba ang goal, no? Ano ba yung goal natin as a team at ano yung mga kailangan mangyari para ma-achieve yung goal na yun. Start there, no? Okay, sana katulad yung boss ko. Salamat po sa papuri, no? Thank you. Ayan. Hi everyone for joining us. Good evening. Ano to? Guided, kaya lang base pa rin sa mga paborito nilang employee. Mahirap po talaga pagka may favoritism eh. Oo. Nothing works well kapag may favoritism. In the notice of decision, the discretion of HR based on policy regardless of employee may feel unfair. Medyo ano, no? Revamp to create a new process and to erase the legacy of the previous leader. Parang ano, no, yung revamping to create a new process and to erase the legacy of the previous leader. Yung ba talaga yung objective? Baka kailangan liwanagin kung ano talaga yung objective. Does it continue to work? Kasi yung legacy, alam niyo po ba yung salitang legacy? Sa technology, pag sinabing legacy, ang ibig sabihin, luma eh. Yung luma ba, does it work? Does it continue to work? Or hindi na ganun ka-effective, hindi na ganun ka-efficient? So those are some of the things that we need to consider, no? Ayan. Paano po gumawa ng improvement plan, weakness and strength for myself as a supervisor? Medyo mahaba yung topic na yun, ano, ng paggawa ng improvement plan. Meron sinusunod na policy or procedure yan sa kumpanya. Ang suggestion ko po ay yun ang tignan natin. At kasi iba-iba yung mga proseso ng mga kumpanya eh, no? Yung mga rules and regulations. So you have to base it on the rules and regulation of your company. Ayan. Sir, pa-explain ng leader to be liked or to be respected. Which one is effective? Okay. I'll share with you my opinion. I'd like to be liked. Malaking bagay kasi yung gusto ka ng mga tao kasi mas madaling mag-build ng tiwala. It's even more important to be respected. So hindi ito hindi ito maling anong tawag doon? False dichotomy. Either magustuhan ka nila or irespeto ka nila. Hindi yun choice eh. Pwedeng gusto ka nila at nire-respeto ka nila. I aim for both. Na magustuhan ako ng mga tao ko kasi mas madali silang magtitiwala sa akin if they like me as a boss. And then at the same time, I want to be respected. So I draw a clear line kung ano itsura ng respect at saka disrespect. No? Ayan. So, ang dami natin tanong. Teka po ha, meron tayong agenda for tonight. And as usual, ganun po, no? At meron akong ilang slides na gustong i-share. Magsisimula na po tayo ng ating session on building resilience in the workplace. Meron po akong 2 araw na training on building resilience na kumbaga, kinuha ko yung mga bits and pieces para mapag-usapan ito dahil napapanahon itong topic na ito. Ano po? Just to highlight a few things,
ito po yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, ano, yung on the national context ay matindi yung energy emergency, no, dineclare na in the Philippines, at matindi yung kakulangan natin sa resources to fuel our economy, to fuel our production, okay? Kasunod na po niyan yung inflation eh. Yung pressure on transport and food. So, yung mga public utility vehicle natin ay talaga namang ginugulpe, no? Binubugbog ng presyo ng gasolina. And nagkakahirapan na po sa ano, no, may mga istasyon na ng mga gasolinahan na hindi nakakapag-operate kasi kulang sila, wala silang may benta, no? And ano ang mga reality nito sa mga empleyado? Siyempre, lalo na kapag tinitingnan natin yung nangyayari sa ibang bansa na akala natin mabilis lang matatapos, magkakasukuan na at magkakatapos na, mukhang hahaba pa, no? Dahil may mga ibang sumasali doon sa labanan. So, what can we expect, no, in the coming days? Siyempre, rising cost of commute, malamang tumaas ang pamasahe, no? So, pag tumaas yung pamasahe, tumaas ang transport cost, siyempre, tataas ang presyo ng bilihin. Ang tanong ngayon, ang kumpanya ba, ang mga kumpanya ay magtataas ng pasahod dahil tumaas ang presyo ng lahat ng bagay. Okay? Kung merong mga kumpanya na makakagawa nun, ay well and good. But one of the realities now na nangyayari is that not all companies can do that. Kasi another thing that can happen pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin ay yung reduction ng demand. Nagtitipid ang mga kumpanya. Sa aking industriya, sa industriya ng training, madalas kapag ka nagko-cost cutting ang kumpanya, ang unang nababawas na cost ay yung training cost, no? So meron na po akong ilang mga kliyente ang nagsabi sa akin na, Ed, wait and see muna tayo, ha. Postpone muna natin yung ilan nating mga programa dahil hindi natin alam kung hanggang gaano katagal itong crisis na ito and how it's all going to affect us. So, yung akin pong industry is affected. Yung mga kaibigan ko sa industriya are already saying na meron silang mga ilang kliyente na nagka-cancel na nung kanilang mga training schedule. Oo. At ayun, sunod-sunod 'yon, ano. Ngayon, ano naman yung risk sa iyo kung ikaw ay isang leader kahit na nasaan ka pang palapag ng kumpanya, no? Nasa anumang ranggo ka. Merong pressure Merong pressure na kung pakitain yung kumpanya. Kasi yung long-term success or yung long-term stability ng kumpanya depends a lot on our ability to earn revenue, no? So, pag na-stress out yung mga tao, syempre bumababa yung moral, nawawala ang focus ng mga tao. Kailangan mapatibay natin yung resilience ng mga tao sa mga pagkakataong kagaya nito, no? Oo, so yung mga sinasabi po ninyo, totoo yan, ano? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na price increase sa buong mundo. Okay? Sir, bakit po di kayo nagpapa-work from home sa ang mga kumpanya like office work po and not in the medical? Ako, yung kumpanya namin, naka-work from home talaga kami most of the time, no? People are only required to go to work, meaning sa office, ng twice a week. Oo. Pero kasi may mga industriya, kung nasa manufacturing ka,
Hindi ka naman pwede mag-work from home eh. Di ba? Pag nasa services ka, hindi ka pwede mag-work from home. Meron lang ilang mga tao na pwede mag-work from home. Yung embalsamador, hindi pwedeng mag-work from home. Di ba? So, yan. Uh, so, we need to be creative, ano? So, yan po yung pag-uusapan. But before I continue, let me just highlight something here, no? I don't think anybody's an expert in the situation that we're in, no? Walang eksperto dito. Even yung nalalaman ko pagdating sa resilience na tinuturo ko sa mga kumpanya ay resilience on a day-to-day adversity, no? Yung mga na-encounter natin problema on a day-to-day basis. Pero ibang klaseng sitwasyon yung kinakaharap natin ngayon. So it's very important na as we share yung aking presentation tonight, note that I'm coming from a very limited perspective. I'm going to try and help you make sense of what I'm going to talk about by sharing some examples na na-experience natin. Ano? So, yan. Sir, nagtipid po ang kumpanya namin sa gas. Ang problema, fieldwork po kami sa sales po. Ano po ang ginawa ninyo para makatipid kayo ng gas ngayong naka-fieldwork kayo? Paki-share naman po sa ating chat ano yung inyo naging action. In fact, I would like to ask the same question to everyone in the room. Ano ang ginagawa ng kumpanya ninyo ngayon para makatipid kayo? I think that's one of the things, no? Makatipid ng gas, makatipid ng cost. Ayan. Sir, what contingency plan ang gagawin po pag ganyan na ang nangyayari sa ating bansa? Ang default ng maraming kumpanya is cost reduction. Try to extend the yung liquidity, no, yung cash flow ng kumpanya, ma-maintain 'yon hangga't maaari. At maraming possible ways of doing that. Ayan. So, eto na, no? Lumalabas na yung mga examples. May energy conservation drive kami, lalo na sa paggamit ng kuryente. Okay. Nagbawas po kami ng gas allowance may one day na telemarketing. Tama po ba, sir, yung move? Hindi ko po masasagot kung tama yung move, but it looks like it's one way. No? Isang paraan yun para makatipid. And yung effectiveness nun, malalaman natin maybe after a month. Ano? Kung nakatulong ba yung savings na yun para makatipid, makatulong yung move na yun para mabawasan yung cost without sacrificing productivity. No? Unplug ang mga saksakan bago umuwi. Oo. But para tayong bansa lang ang sobrang nagtataas, hindi po, no? Nangyayari din po sa ibang kumpanya. I was just watching a news kaninang umaga na sa Thailand, marami na silang mga gas stations na nagsasara kasi walang maibentang gas. Ano? So, ano yan? Tayo yung pinaka-severely affected kasi alam niyo naman yung sistema natin. As much as possible, I don't want to comment on the politics of this. Pero, boto kasi tayo ng boto ng korap. Boto tayo ng boto ng mga korap. Ito ang korap na incompetent pa. Kaya ito ang kinalalagyan natin. So, in short, we're left to fend for ourselves, no? Na tayo ngayon ang kailangan gumawa ng paraan para mailigtas natin yung sarili natin dahil parang walang mabisang paraan na ginagawa o wala tayong nakikita ngayon
na mabisang paraan, ano, na ginagawa ng ating pamahalaan. But I don't know everything. Maybe may nami-miss ako. Okay. Work from home, all office employees, every Friday. Ayan. Okay, mamaya ako sasagutin yung mga walang kinalaman sa topic, ano. Bilang logistic, oo, I was just talking to a client, ano, na nagdi-distribute sila ng mga FMCG, yung mga fast-moving merchandise or consumer goods. Tinitingnan nila ngayon yung paano nila titipirin yung kanilang logistics cost, no? Sa Dubai, UAE po, maraming nawalan ng work, specifically sa entertainment industry. Wala mo ng concert. O kasi delikado, no? Oo. Ang pressure po kasi sir sa sales, hindi naman kami nagbawas ng quota. Naiintindihan ko kung bakit hindi nagbawas ng quota dahil hindi pa naman siguro isinusuko ng kumpanya yung kanyang financial targets, ano. So bago mo isuko yung financial target, kailangan mo munang i-exhaust yung lahat ng possible ways para kumita bago ka sumuko, no. So hindi pa sumusuko yung kumpanya mo. Kaya ganon. Early off ang aircon, nagbawas ng allocation sa gas. Oo. Posible ba na di muna mag-hire ang government ng new employees? Posible po, pero hindi natin alam eh, no? Do you think the risk management committee is important? How do you convince the micromanager owners? Importante, lalo na ngayon, yung trabaho ng risk management committee. And mahabang sagot dun sa how do you convince the micromanager owners. We'll probably talk about that in one of our Leadership Monday. Humahaba yung listahan ng topics na pwede natin pag-usapan. Ano? How do you convince management to change their mind about their ways of doing things? No? Ang dami. Okay. Ang daming tanong. Any advice po, paano ko po mamimit yung quota ko? Binawasan po ng resource ko, lalo na gas. Unang-una po, hindi ako expert sa inyong process. So, hindi ko alam kung paano kayo matutulungan doon. One of the things that I recommend that you do is to talk to your boss and brainstorm with your boss, no? Kung ano bang pwedeng gawin. Dahil siguro, yung mga boss natin, na-challenge din sa situation at hindi pa alam kung ano yung kailangang gawin. No? We review the delivery schedule, increase the delivery amount, manufacturing, and distribution. Ito ba yung kada biyahe? Remen, pinupuno yung truck, no? Hindi pinaalis yung truck pag hindi puno. That's one of the strategies of one of my clients. No? Okay. Hindi na ako magko-comment doon sa bulok na sistema. Parang hindi ko naman nakitang umayos yung sistema natin. Okay. Any advice po sa head na may assistant head na mas matagal pa sa trabaho? Marami po akong mga videos tungkol dyan sa topic na yan that you can check out in my channel. No? Oo. Ayan. Okay. So let me proceed doon sa aking presentation. Hindi na tayo nakausad. Okay. Ngayon, hindi ko alam kung narinig nyo na itong kwento ng egg, the potato, and the coffee bean. Ano? Yung itlog, pagka nilagay mo sa kumukulong tubig, ay yung malambot ay so from fragile, thin outer shell, okay? Tapos pag pinakuluan mo siya, tumitigas siya, no? Nagiging matigas siya. At yung patatas naman,
Kapag bago mo ilagay sa kumukulong tubig, matigas siya, tapos pagka kumulo yung tubig, lumalambot yung patatas. In short, they're changed by their environment. However, yung ground coffee, no, yung kape, pag inihalo mo sa kumukulong tubig, hindi nagbabago yung kape, ang nagbabago yung environment, ano. So, anong kinalaman nito sa resilience? Karamihan sa atin, oo, karamihan sa atin ay kapag ka merong dinadaanang hamon sa buhay, binabago ito, no? Sabi nga, yung iba, nagiging matigas ang kalooban, at yung iba naman ay bumibigay, no? Lumalambot. And a resilient person is someone who is able to adapt to the situation and is able to change the environment for them, ano. So yun yung kwento ng egg, potato, and the coffee bean. Paano natin yan i-apply sa trabaho natin now that we're facing boiling water, no, in the workplace? Okay, siguro unahin natin sa pag-define ng salitang resilience. Ano ba yung resilience? Yung resilience, madalas naririnig natin, ano, sinasabi ang mga Pilipino ay resilient. Pero lately, merong sinasabi na toxic daw yung resilience ng mga Pinoy, no? So, ano ba yung tamang resilience, no? So, this is what resilience is. Resilience is the capacity to adapt, recover, think clearly, and continue moving with purpose under pressure, no? So, it includes recovery, judgment, flexibility, and forward movement. So, kahit na nahihirapan, nagpe-fail, nagagawa natin ito, it is developmental. People can build resilience over time. It is both personal and social. Leaders build it themselves and in their teams. Dahil ito po ay leadership, dahil ito ay Leadership Monday, ang tutok po ng ating discussion is how to be a more resilient leader who's able to influence and build the resilience of others, no? Okay. Sir, ano pala ang difference ng resilience and endurance? Magandang tanong yan. Sasagutin natin yan. Okay? What it is not. Okay? Ayan. Ito mismo yung sagot. Ang resilience ay hindi endurance. Yung endurance ay kaya mong tiisin. Di ba? Yung pains, o yung paghihirap, kaya mong tiisin. Araw-araw kang binabaha, titiisin mo yon, endurance yon. Araw-araw ka naghihirap, tinitiis mo yon, endurance yon. Pero hindi mo binabago yung iyong environment, no? Hindi mo binabago yung iyong situation. Tinitiis mo lang. Yun yung endurance. Resilience is the ability to move forward and make progress kahit na dumadaan ka sa kung ano ng pagsubok, no? It is not a mere survival, no? Just getting through the day. Ano nga yun? Yung mairaos lang yung araw, di ba? Ano yung sinasabi ng iba? Basta kumakain ako ng 3 beses sa isang araw. Tiis mentality. Hindi resilience, no? Suffering without adapting. Emotional suppression. Yung ini-ignore yung negative situation. So, hindi nasusolve yung negative situation kasi ini-ignore na lang, no? Yung iba, nakakahanap ng escape. How do they find escape? Inom, drugs, no, bisyo. Toxic positivity, pretending the problem is small. Yung wala akong problema, di ba? Yun yung what it is not. So, I hope that this slide help you appreciate yung pagkakaiba ng resilience at sa endurance, no? Now, bakit kailangan na ang mga leaders, kung kayo po ay leaders, ay
ano yung mga dapat nating gawin, ano. Leaders should not only be teaching resilience, dapat pina-practice at mino-model din nila yung resilience, no. Good evening, sir. Sorry to interrupt. Pwede po magtanong, not related topic about job offer. Mamaya po, pagkatapos nito, tapusin natin ito and sasagutin natin yung inyong tanong. Ano? Okay. Una, sarili muna natin bilang leader. No? Kung tayo ay leader, kung leader ka, ito yung mga kailangan nating gawin. Ako personally, I'm trying my best because I'm also worried, I'm also afraid, I'm also concerned about yung hindi lang yung future ng kumpanya ko, kung hindi yung future din ng mga tao sa aking kumpanya. So, anong kailangang i-maintain natin bilang leader? We need to be clear-headed, malinaw ang pag-iisip. Habang hinahabol natin yung mga target natin na pahirap ng pahirap, no? Kagaya nga nung tanong kanina, tama ba yon na hindi binababa yung target? Hindi basta-basta pwedeng ibaba yung target eh. Managing your own emotion. Yan, so you do not spread panic. Pag ang boss, pag ang leader nagpanic, ay di panic na lahat, no? At yung cynicism, ano yung cynicism? Yung kapag ka merong mga solution, ay hindi tinatanggap yung mga solution, ano. It's important that you're able to preserve your health, no, judgment, ayan, and perspective under strain. So you have to take care of your mental and emotional health. At dahil yung mental at emotional health natin may direct effect sa ating physical health. Maintaining discipline even when you also feel pressure at home, no? Sa bahay, sinasabi ko na sa mga kasama ko sa bahay, nag-uusap na rin kami, paano tayo magtitipid para hindi masyadong matindi yung pressure to earn more income, di ba? Kailangan ng pag-usapan yan sa sa mga bahay natin. Kayo po ba, pinag-uusapan nyo na sa inyong mga tahanan yung anong mga pwedeng gawin? Two things, no? Una is, paano tayo makakatipid sa ating gastusin sa bahay? Paano tayo pwedeng magkaroon ng additional na income? Dapat pinag-uusapan na yan ngayon eh. Oo, kasama na rin yung magtanim ng mga gulay. Tingin ko, kung hindi masosolve agad itong problema natin, parang COVID yung ating kahihinatnan. So, we need to be more proactive. Oo. Ayan, napapag-usapan na rin yung pagbili ng mga solar, ano yung pwede nating i-convert into solar. Ayan. Marami ring lumalabas na programa ngayon, na parang inilo-loan yung mga solar panels, di ba? Ayan. Magandang gabi po sa mga bumabate. Ngayon, paano natin as leaders, how do we build resilience in our team? Okay? Kailangan mabawasan yung confusion, no? So, creating clarity when employees feel overloaded or uncertain. So, maaaring hindi sinasabi sa atin ng mga tao natin, pero dama nila yan eh. Kung dama nyo yung problema, dama din nila, no? Helping people stay functional despite stress and not just motivated for one day. Ayan. And ano pa? Preventing pressure from turning into conflict. Okay, nagkakaroon na tayo ng issue about what is fair, what is unfair, no? Yung katanungan ng ngayon na naghihirap yung mga tao economically and they deserve pay increase. Tapos ang problema naman ng kumpanya is baka hindi natin kitain yung ibabayad natin sa mga tao. Yung mga ganung bagay kailangang desisyonan no? So kailangan pag-usapan yun because that could lead to conflict. Lalo na pag nagsimula na magpanik yung mga tao tungkol sa gastusin sa bahay.
Sa buong experience ko po, ako ay 55 years old na this year. Sa buong experience ko, ngayon ko lang na-experience yung nagdoble yung presyo ng gas. Ngayon ko lang yung nakita. Nakita natin yung unti-unting pagtaas ng gas over a period of time. Ngayon ko lang nakita yung in a short span of time, biglang bumulusok yung presyo ng gas, and that will definitely affect everyone. Ano? So, that could turn into a conflict. Magkakaroon ng disengagement or blame. How do you deal with it as a leader? No? Lalo na kung ikaw yung klase ng leader na supervisor ka, for example, or lower management, na wala ka namang control pagdating sa financials ng kumpanya, no? Wala ka namang control sa sweldo ng mga tao. Kailangan natin pag-usapan yan. How do we build trust, support, and practical coping habits inside the team? So, anong pwede natin gawin so that yung team natin ay hindi ma-burn out or ma-overly stressed nung kalagayan ngayon? That's something that we really need to look at. In the next few minutes, I'd like to talk about ano may mga pwede nating gawin. Hindi po guaranteed na solusyon yung ibinibigay ko sa inyong gabi. Ang akin pong binibigay ay ideas that we can explore, no? That I'm also exploring, and I hope it can help you. Let's take a look. Okay? Una, we need to look at the fact that yung iba't ibang henerasyon ay merong iba't ibang way of dealing with the same crisis, no? Yung ating mga Gen Zs are more outspoken, no? They speak directly about stress and boundaries, no? So, yung how far they're willing to go, how far they're willing to sacrifice. Oo. At dahil mabilis din silang mapagod, karamihan, hindi ko naman nila lahat, mabilis mapagod. And they're always after, ano yung fair, di ba? Ayan. Importante sa kanila yung clarity and meaning of what's being done. Pagka may sinabi yung management na magsakripisyo muna tayo, bawasan muna natin yung ganito, wag muna tayong mag-outing, meron na bubang nag-cancel sa inyo ng outing. Oo. Nag-cancel ng sports fest, wag muna natin gawin yan, ito muna ang gawin natin. People will start, yung mga Gen Zs natin will start asking, bakit? No? Yeah, those are some of the things. Yung mga millennials natin, ang ating millennials ay mula 31 years old, no? Pataas. Ay mga pamilyado na karamihan. Pasensya na po doon sa mga millennial na hindi pamilyado. Pero karamihan pamilyado, no? So, they're juggling demands sa trabaho, sa bahay, no? So, maraming ginajuggle ang millennial, and they're definitely affected. Ang Gen X, definitely, lalo na kung ikaw yung klase ng Gen X na kagaya ko, na maraming binubuhay, no? Maraming sinusuportahan. Pati halimbawa extended family, no? So, pero ang kaibahan kasi ng mga Gen X ay dahil sanay kami doon sa tiis, sa enduring, ay hindi masyadong bine-verbalize, pero yung pala stressed out na, no? So, yan yung mga challenges natin. How about a millennial boss that does not set directions but also not so involved in the operation? So pag sinabi nating boss, are we talking about the big boss, yung may-ari ng kumpanya? Kung yung may-ari ng kumpanya ay ganon, at yung mga managers na nandoon sa kumpanya na nag-o-operate ng kumpanya, probably need to talk to that boss, no, to address this issue. Because this issue affects all of us. Okay? So, ano yung kailangan natin gawin? How do we build resilience? Merong 6 na domain
ang resilience, no? Vision, composure, reasoning, ay, nadoble yung reasoning. Health, tenacity, aba, nagka-doble-doble. Ito ang sakit ng ChatGPT. Hindi ko to nakita kanina, no? Pero sige, let's work with this. Ano-ano yung mga dapat nating gawin para ma-build yung resilience natin at ng ating team member, no? Let's take a look. Simulan natin sa vision. Okay. Bakit importante na klaro ang vision natin in a situation like now, no? So, when costs are rising and pressure is high, unclear priorities create mental overload and emotional drag. So, ang madalas na tanong ng mga tao sa mga pagkakataong kagaya nito is, anong gagawin natin? Diba? Anong gagawin natin? Saan tayo pupulutin kapag ka lumala yung sitwasyon? Ano? So, ayan. Ayan. How do we know if it's resilience and not toxic positivity? Napag-usapan yun kaninang mas maaga-aga, Jelix. You might have missed it. Na yung magkaiba yung resilience at saka yung endurance, no? Yung toxic possibility is yung minamaliit yung sitwasyon, hindi naman yan malaking problema, or they try to ignore the problem, wishing that the problem will go away. I think sa mga panahong to, marami pang kumpanya ang nasa ganong estado, no? Nasa denial stage pa. Okay? So that's toxic positivity. So, resilience is facing the problem head on and asking ourselves, how do we overcome this challenge, no? Ano yung mga practical na dapat nating gawin so that we are able to weather the storm, so to speak, no? Yung malampasan natin tong unos na ito. So, one of the recommendations is to have a clear vision of how you're going to do it, no? To have a plan, so to speak, no? Simulan natin dun sa leader. What a leader must do personally. I like the idea na bago mo tignan yung problema ng iba, tignan mo muna yung sarili mo, dahil hindi mo matutulungan yung iba if you don't have the capacity to help yourself. Yun yung idea, no? Simulan natin sa sarili. Okay? So, the first thing that I recommend that we do, okay, and kasi ako din, I'm also going through this process, is to anchor yourself in role clarity. Ano bang dapat kong, sa mga pagkakataong ito, ano yung mga dapat kong protektahan? Ano yung kailangan kong pigilan? Ano? At ano yung pinakamahalaga sa pagkakataong ito? So, for example, dahil ako'y may-ari ng negosyo, kailangan kong protektahan yung revenue ng kumpanya para may pasahod ako sa aking mga tao, no? I must stop yung mga pwede namang ipagpaliban ng mga expenses. That's what I must stop. And ano yung mas importante para sa akin ngayon is that we are able to adjust our strategy so that we are able to continue to serve our clients given the fact na sila rin nagtitipid, ano? Pero kasi ang aking opinion sa mga pagkakataong ito, pwede bang yung pagtitipid mo can also make you suffer dahil hindi masyadong pinag-isipan yung pagtitipid, no? So, yun yung isa na tinitignan namin. Naghahanap kami ng solusyon kung paano matutulungan yung mga kliyente to objectively and practically sustain yung kanilang operation given the challenges, no? So, ayan. Translate the crisis into priorities instead of big worry, no? So, kung
nakapo ka lang at nag-iisip ka kung anong gagawin mo, pero kumbaga, anong tawag doon, nagsosolve ka lang, kawawa naman tayo, puro reklamo ka lang, and you're not coming up with a solution, magiging biktima ka ng sitwasyon. No? Keep decisions aligned with the purpose and values so the team sees consistency. No? So, ano bang importante sa atin as an organization? What are our core values? How do we apply the core values in this situation? Anong pwede natin gawin para sa ating mga team members? How the leaders can build this in the team? Kausapin ang team. Pag-usapan ano ang ating top 3 priorities. Actually, top 1, top 2, top 3, top 5, top 10, it's up to you. But ano yung important few na kailangan nating ma-secure in the next, maybe in the next 6 months. Hopefully, 6 months lang. Pero, dati sabi natin, isang buwan lang yung COVID naging 2 taon, di ba? So, we need to pay attention to that. Separate critical work from nice to have work. Ano yung pwede nating unahin at ano yung pwede nating i-delay because they're nice to have. No? Hindi sila must have. Ano yung pwede nating i-trade off, no? And why certain choices are being made. So, instead of going directly to the site, ito yung lagi namin nire-recommend sa aming mga client. Kung kaya din lang natin na online na lang yung meeting, online na lang yung meeting. No? So, as much as we want to visit our client, shake their hands, ano na lang tayo, online meeting na lang. So, ano yung mga trade-offs na pwedeng gawin? And it's important for the team members to recognize it. Kasi kanina, kasama doon sa mga reklamo ng mga tao sa room na parang pinahihirapan kami ng kumpanya. Binawasan kami ng budget. Hindi na namin pwedeng gawin to. Diba? Yun yung mga So kapag hindi maayos ang communication, kung bakit ginagawa yung mga bagay na yon, ang pakiramdam ng mga tao, ginigipit sila. So, communicate the vision, communicate the plan. Next is composure. Okay, why is this important now? Pressure increases emotional reactivity. So leaders who lose composure amplify fear, rumor, and conflict. So hindi pwedeng nawawala sa sa diskarte yung isang leader. So what do we do? Pansinin mo kung natitrigger ka ba at nagre-react ka na publicly about the situation. Kung nakikita ng mga tao mong nawawalan ka ng pag-asa, mawawalan din sila ng pag-asa. Di ba? Slow down your interpretation. No? Marami pong kumakalat na fake news. So, verify facts before drawing conclusions. Yan. When we are communicating, when we are communicating with our team members, pag sinasabi natin, dapat bawasan muna natin to, dapat tipirin muna natin ito, kailangan malinaw sa atin na, o malinaw sa kanila kung ano yung dahilan, bakit ginagawa yan. Okay, how the leaders can build this in the team. Okay, normalize stress without normalizing chaos. Anong ibig sabihin nun? Unawain natin kung nai-stress yung mga tao. No, hindi mo pwede sabihin sa mga taong, huwag kayong ma-stress. Pwede ba yun? Huwag kayong ma-stress. Sige boss, sabi mo huwag kami ma-stress. Recognize it. Recognize it. Appreciate the fact that people are experiencing it and empathize with them. No? Pero don't let that lead to chaos. Anong ibig sabihin nun? Na hindi na nagagawa ng maayos yung trabaho sa sobrang stress. So, kailangan pag-usapan yung mga stressors at pag-usapan how we can maintain control despite the stressful situation. Kasi kapag nagpanic ka sa boxing, sa boxing, I'm also a boxing fan. Pagka nasunto ka at nagpanic ka, halos sigurado na yung pagkatalo mo
Importante yun, pagka nasuntok ka, ay huwag kang mag-panic and try to manage. No? Ang tawag nila doon ay roll with the punches. Kapag ka nasuntok ka, dapat kaya mong i-manage yung pain na nararamdaman mo at i-minimize yung impact. Kaya tinawag na roll with the punches. Create short, calm check-ins. Importante po yung regular communication. Oo. Lalo na pagka nakikita nating nahihirapan yung mga tao natin. Kung maraming nagbibiyahe sa inyong mga team members, I think it's important to check in with them, try to find out anong possible solution. Okay? Teach the team to separate facts, assumptions, and next steps. Essentially, ang pinag-uusapan dito is let's maintain our ability to solve problems without going into panic. Next is reasoning. Why is this why is it important? A crisis punishes passive teams. Okay? Resilient teams anticipate, simplify, and solve. So, yung reasoning is about coming up with solutions to problems. No? Anong dapat gawin ng leader sa sarili niya? Kailangan tignan natin ano yung mga senaryo na pwedeng mangyari. Hindi yung nakapokus lang sa reklamo. Okay, break big worries into specific decisions and actions, no? So minsan kailangan nating i-chunk yung problema, no? Tingnan natin yung mga bits and pieces. Kung hindi natin kayang solvein yung malaking problema, simulan natin sa maliliit na problema. Stay resourceful. Ask what can still be adjusted or improved. Sa mga ganitong pagkakataon, importante yung powerful question, no? Na ang mga leader ay tinatanong sa mga team member, ang ating pong intensyon ay masurvive itong crisis na ito, to thrive in this crisis. And in order to do that, we have to make some adjustments in the way that we do our work. Ano po ang inyong maire-recommenda? Yung mga ganun tanong ay importante, no? And then you do that with your team, no? Sit down with your team, come up with scenario planning conversations. I've done something similar with my team, no? We already sat down 2 weeks ago. Umupo na kami. Tinignan namin ano yung mga possible scenario at ano ang pwede nating gawin in those scenario, no? Ask for efficiency and cost-conscious ideas from the team. O yan, ginawa na rin namin. Ano yung mga pwedeng gawin para makatipid ng gastos, no? Prepare contingencies around scheduling, transport, and workload spikes. Nagkaroon ako ng coaching sa isang session ko 2 weeks ago. Kausap ko yung head ng logistics. At nag-usap kami tungkol sa ano kayang pwede niyang gawin dahil kailangan pa rin nilang makadeliver. They're in the food business. Kailangan ma-deliver yung mga pagkain sa mga kliyente, sa mga distributors. Pero at the same time, kailangan nilang tipirin yung kanilang fuel, yung kanilang gas. So, anong ginawa? We sat down, we talked about it, we talked about possibilities, and we were able to come up with solution. Sometimes, malaking bagay yung we sit down and face the problem together rather than not talk about and pretend it doesn't occur. No, hindi nangyayari yung problema. So, that's reasoning. Health. Kapag ka sa mga ganitong sitwasyon, apektado ang health ng mga tao. Economic stress often damages sleep. Oo, meron na po ba sa inyo nahihirapang makatulog? Pagkain, some people either can't eat. Some people cannot eat, some people eat. Ako, ang aking coping mechanism sa stress ay kumain ng kumain. Kaya ganito ang aking ang aking shape. Salamat po sa mga nagbibigay ng suporta, by the way, no? I really appreciate it. Malaking tulong po sa akin yan. Ayan.
So, ano ang mga dapat gawin natin? Siyempre, pag hindi tayo healthy, mahirap magdesisyon, ano? Nasisira yung ating focus. So, bilang mga leaders, what do we do? Bantayan mo yung sarili mo, no? Bantayan mo yung energy mo. You should be able to recover dahil ang burnout na leader ay maraming maling decision na ginagawa, no? Yung leadership quality natin no, nagsasuffer. Hindi pwedeng irritable tayo. Stop glorifying overwork and constant urgency. Actually, hindi lang ngayon, all the time. Oo. Model sustainable work habits, not heroics that burn people out. No, yung long hours of work. Oo. Hindi na po uso yon, pang Gen X lang yun. Oo. So, ngayon, baka dapat talaga ang tinitingnan natin, efficiency and work-life balance. How do you do this with your team, no? Tignan po natin yung mga tao natin, baka nagkakaroon na ng sa kagustuhan natin na mahit yung target natin, pinupush na natin beyond the limits yung ating mga kasama sa trabaho, no? Merong isang law doon sa 11 laws of systems thinking. Sabi, the harder you push the system, the harder it pushes back. So, ang tao ay kasama ng sistema, no? At pag overloaded ang tao, they make a lot of mistakes, no? Respect recovery windows where possible. Yan. Bantayan po natin yung yung balanced life, yung well-being ng ating mga tauhan, ano? Have a practical conversations about workload, stamina, and work pacing. Ayan. May tanong po dito, no? Sir, can I ask, what is more important, unity or individual work? I often ask either or, I often get asked either or questions na hindi naman talaga dalawang extreme. Importante yung unity and individual work is essential in that unity. Di ba? Hindi to, mamili ka, unity or individual work. Hindi kailangan ng unity, importante individual work. Okay. Hindi, unity ang importante, hindi individual. Hindi, no? That's, ang tawag po dyan ay false dichotomy. Okay? Importante pareho. Next, tenacity. Ayan. Ano naman yung tenacity? Tibay ng loob. Tibay ng loob ang tenacity. Why is this important? Teams still need hope in hard times, but false positivity or yung toxic positivity destroys trust. So realistic optimism keeps the effort alive. Anong kailangan gawin ng leader? Stay engaged. You know, even when results are slower or harder to achieve, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Treat setbacks as lessons, no? Not proof that nothing can improve. When you try something new, chances are, no, you have some 50% chance that it will fail. Okay? And if it fails, learn the lesson, no? Keep your standards but adjust your tactics when needed. Importante yung mataas na standard, pero importante din na realistic tayo na baka medyo kailangan bawasan yung target, make it more realistic because of the situation. That's something that maybe we can think about, no? Ang isa sa pinag-iisipan ko sa mga sandaling ito is, ano ba ang pwede kong gawin para matulungan ko yung mga team members ko economically, maybe even to the point of sacrificing some profit para masustain nila yung kanilang pamumuhay, no? So, that's something that I need to discuss with my GM, yung aking head ng finance,
kung anong pwede namin gawin in case mangyari yun, no? So, ano to, kasama ito dun sa scenario planning, okay, na kailangan nating gawin, ano. Nung pandemic, we did that. Ano yung mga sacrifices na pwede nating gawin in order to keep the company alive. Kasama doon yung pangungutang. nung pandemic, kung hindi ako nakapangutang sa bangko, hindi siguro kami magsusurvive, no? So, ayan. Okay. Wala pong bastusan, ano, ibaban ko po yung mga bastos, yung mga ano. So ibablock ko po yung mga account ng mga bastos. Hindi po tayo ano po, maayos po yung usapan natin. So ibablock ko po yung mga bastos. All right. Punta tayo sa how the leader can build tenacity in the team. Ano po? Ah, importante na yung mga sinusubukan natin when we achieve small wins, ano, celebrate it, no? Ngayon, sa amin, kapag meron kaming nako-close na deal, mas lalong importante na i-celebrate because every little bit counts, no? Review mistakes without blaming and extracting learning. Minsan, sa pressure na maka-generate ng income, masyado tayong nagiging extractive sa mga tao, no? Sinisisi natin yung mga tao kapag hindi sila makabenta. Nagtitipid nga ang mga kumpanya and yung likelihood na hindi ka makabenta is higher. So, kailangan pag-usapan yun without blaming people. Reinforce that difficulty is real, but helplessness is not the only response. The worst thing to do in a situation like this is to become helpless. Tama po ba? Do you agree with me? Na sa pagkakataong ito, we cannot afford to be helpless. Oo. Kung umabot, sabi ko nga sa mga kasama ko dito sa opisina, kung umabot doon sa punto na kailangan nating magbenta ng yelo at saka mag-photocopy dahil meron kami mga magagandang photocopiers dito. If we have to do that to generate revenue, we will do it. We will try to be creative. Di ba? How do you celebrate if wala pong budget for celebration from the management? Okay. Pag sinabi nating celebration, hindi naman kailangang big celebration eh. Mga maliliit na bagay na celebration. Sa amin, talo-talo na yung ano eh, pa-ice cream, no? So yung mga ganon. And maybe talk to management, ano? Talk to management. Can we afford ano, ice cream or donut just to build the morale of the team kasi they achieve the win. Yung mga ganon. Hindi naman kailangang bongga yung celebration. Turon at soft drinks, pwede na. Ang importante, nararamdaman ng mga tao that they're winning, no? Na, kumbaga, we're inching our way towards success. Ayan, that's important. Next is collaboration. Sobrang importante ng collaboration. Sa panahon na to, we need to put our heads together, no? Hindi tayo pwedeng mag-away-away dahil walang mangyayari sa atin, di ba? Anong dapat mong gawin as a leader? Huwag kang magsulo. Do not isolate yourself, no? Makinig ka sa mga team members mo. Pakinggan mo yung kanilang mga ideas, yung kanilang opinion. Oo, tingnan nyo kung nag-uusap pa ba yung mga tao sa team, no? Kung may mga tensions, pag-usapan. I-solve agad para hindi maging politika or chismis. And then, in the team, ito, importante ito. Kumustahan. Create a practical peer support. No? One of the things that I really am proud of doon sa aking GM dahil ako hindi masyadong thoughtful na tao. May pagkamanhid po ako. Pero yung aking GM is very good at talking to her team.
kinakausap, no? Kumusta? Kumusta ang sitwasyon mo, no? Anong anong kailangan mo? What can we do to help, without breaking the bank? Anong pwede nating gawin? Yan. Encourage people to ask for help early kung nahihirapan sila. Okay? Nabawasan ako ng budget, hindi ko pwedeng puntahan yung kliyente ko, I don't know what to do. Ask them to ask help, no? Building trust is important, no? Making sure that everything continues to be fair, makinig sa mga tao at mag-coordinate. Sir, do you train teams? Yes, we do. We do conduct training for teams, for companies, no? So, ito yung mga titignan nating signs, no, na bumababa yung resilience ng ating team. Nagiging irritable, nawawala ang focus, at nagkakaroon ng sisihan, no? Now, they disengage, no? Paki-message lang po ako directly yung nagtatanong kung paano ko ma-reach. Just send me a direct message at sasagutin ko po kayo. Ayan, drop-in initiative, nawawala yung pagkukusa at nagiging masasakitin yung mga tao, no? So, in my team, yan yung isa kong lookout kasi marami na rin yung nagkakasakit, ano? So, yan yung mga kailangan nating bantayan. What can we do? Ano yung mga actions na pwede nating gawin even if, for example, we do not control salaries and company-wide policy? Ayan. Regular meetings, regular discussions na na mapag-usapan yung mga issue, masolve agad yung mga problema, maging kalmado tayo sa ating communication, pero lagi tayong mag-communicate sa mga tao natin. Show them that we are on top of things, no? Short check-ins, kumustahan. Invite people to propose cost-saving ideas, no? At tingnan niyo po yung mga interpretation bias. Kagaya nung kanina, may nagtatanong sa akin, unfair yata yung ginagawa ng kumpanya namin in dealing with this situation, making our life difficult. Ano yun? Pagka nangyayari yun, importante na yung leader kinakausap yung mga tao. At yung mga tao hindi takot magsabi sa leader na parang unfair yata itong arrangement na ito. That's important, no? Iwasan natin yung away, unnecessary frictions, lalo na pagdating sa mga approvals and coordinations. Protect recovery and realistic pacing where possible. In short, do not burn out your team para lang ma-hit natin yung ating target. It's it's an extraordinary time. Kailangan natin tignan kung hanggang saan yung kaya ng ating mga tao. This one's very, very important. Strengthen peer support and early help seeking. And finally, ito yung aking closing message. And then, we'll spend maybe 10 more minutes to answer some questions, no? Yung resilient leaders do not just absorb pressures. They help people stay steady, think clearly, support one another, move forward with discipline and hope, no? So, hindi natin kayang kontrolin yung fuel prices, no? Yung inflation, yung global conflict, pero pwede nating i-shape, no? Pwede nating i-facilitate yung response natin sa pressure. And this is why resilience is a very important leadership job. Okay? At ang aking call to action sa inyo in the next few days to come, because it looks like things are going to get worse before they become better, is tingnan nyo kung saan nyo pwedeng i-apply yung natutunan nyo this week, no? So, ito pong slide na ito ay isinishare ko po doon sa mga nakasubscribe sa akin sa Facebook, no? So, every week, yung nakasubscribe sa akin sa Facebook, sa aking Facebook page, Edwin C. Ebreo, get the slide, gets the whole video, plus may kasama itong toolkit.
na binibigay ko, no? They pay 99 pesos per month and they get once a week materials that they can use for leadership and management. So, marami-rami na po. Sulit po yung 99 pesos ninyo every month. At ibinibigay ko po lahat ng pwede kong ibigay sa aking mga subscribers. So, if you're interested to get more from me, that's the best way to do it. Ano po? At yung mga tools na binibigay ko ay editable. Pwede nyong i-edit, pwede nyong i-customize para sa inyong kumpanya. No? And if you are training people, I don't mind if you use my material. Wala po akong pake. Gamitin ninyo. Kung makakatulong sa ibang tao, gamitin ninyo. I'm happy to hear that people are using it. Even yung book, yung libro po na sinulat ko, yung Aba, Bossing Ka Na Pala, merong ilang mga trainers na nagsasabi sa akin na ginagamit nila yung libro sa kanilang training. Sabi ko, salamat. Sana nakatulong, no? Ayan. Yung pong past materials ay nakaka-access din. Opo. Nakaano siya, nandun siya sa file folders. Oo. Ayun, salamat po sa mga gumagamit ng mga materials. Meron po ba akong mga subscriber dito? Shout out, nakalimutan ko mag-shout out. Ayan. Gamitin po ninyo. At kung makatulong sa inyo, I would love to hear from you. Tell me what the effects are, no? Okay, so sorry. Yung how to get your book, sir, meron pong link doon sa aking profile na pwede nyong i-click at makaka-order po kayo. Meron din pong QR code na pwede nyong magamit. Ano? Ayun, kakabili ko lang po ng book. Eye-opening. Salamat po, salamat. Bigyan niyo po ako ng testimonials kasi makakatulong po para mabenta ko yung libro. Marami-rami pa akong kopya rito dahil ilang libo yung pina-print ko na libro, no. Okay, question and answer. Sige po. I'll stay as long as I can, ano? Siguro kahit hanggang 10:15. Wala pa pong ebook. Ano po siya? Ito siya. Ay, ito siya. Aba, bossing ka na pala na book. Oo. Hard copy po siya. Okay? So, again, punta tayo sa inyong mga tanong. Ano po ang inyong mga katanungan? Wala na po ba? Kasi kung wala na, magsasara na po tayo. Pero mga tanong kanina, hindi ko na nakita eh. Pakiulit na lang po yung tanong, ano? Teka, nahulog yung aking mouse. Dali lang po. Paano po makakuha ng mga materials nyo po? Makakatulong po na mas ma-improve po yung leadership ko po. Ayun po, punta kayo sa aking Facebook account. At ang ano po ay Edwin C. Ebreo. Edwin C. Ebreo. Ano lang po ito lang, wala pa yung ebook. Pinifigure out ko pa yung ebook, no? Pero for now ito. Pero doon sa aking Facebook page, yung subscribe, ano? Kasi merong libre, merong subscription. So, pumunta po kayo doon sa subscription group and you get a lot of materials from me. Marami po kayong mapupulot doon. Pwede pa kayong mag-request. Iniisip ko nga, kasi kanina, yung kaninang umaga, nagkaroon tayo ng The Bossing Challenge. 4 na oras yon. At iniisip kong ibigay yung kopya ng slide sa aking mga subscribers. So, malamang to bukas or maybe on Wednesday ay i-upload ko doon sa aking page, no, sa Facebook, doon sa exclusive group, yung slides at yung 4 na oras na recording. I'll share it, no. Okay,
Tips po sa revenue division ng isang org na parang di pinapansin ang financial targets. Ang okay. Number one, sabi ni Ronald Reagan, sabi niya, all the problems in the world will disappear if we start talking to each other rather than about each other. No? So, ang solusyon talaga doon ay mag-usap. Kasi kung hindi tayo mag-uusap, hindi natin masosolve yung problema. So, kung ikaw ay isang leader, invite people to the table para pag-usapan yung problema. No? Paano mag-start ng slide for contingency plan in logistical department? Contingency planning. Medyo mahaba bang usapan yun. Siguro po, in the meantime, kasi wala akong immediately available, i-search nyo po yung yung term na contingency planning. Sa totoo lang, pagka itinanong mo yan kay ChatGPT, mabibigyan kayo ng ng step by step, even a template for contingency planning, no. Ayan. Meron din po ba kayong topic about managing sales agent? Siguro po, I need to clarify. Una, hindi po ako salesperson. Meron akong mga consultant who specialize in sales. But this much, I can say, yung paraan ng pagmamanage ng sales agent at yung pagmamanage ng ibang position are quite similar to each other. So, dito sa libro na to, nakasulat yung how to manage people, regardless whether sales agent sila o hindi. No? Sir, sa nangyayaring krisis sa ngayon, paano po i-motivate yung team na hindi sila tinatakot na mawalan ng work? Ako po, yung isang buong oras na talk ko ngayong gabi is all about that. No? Abangan nyo po yung clips dito. Abangan nyo po sa YouTube din, if you like. Abangan nyo sa YouTube. Kasi isang oras ko pong sinagot yung tanong na yan. Done subscribing po sa Blue App. Sa ano po ito ha? Sa Facebook kayo nag-subscribe. Ano po? Sa Facebook. Okay. Yung Edwin C. Ebreo na ito. Teka. Let me just check. Yung nakalagay subscription. Ayan. Edwin C. Ebreo. Ayan. What approach to avoid low moral? One engineer na hoping for outstanding grade. Ginawa naman niya lahat. Sit down with that person. Talk to that person. No? Ginawa niya lahat, hindi niya ba na-hit yung target niya? Yung ba yun? Hoping siya for an outstanding grade, hindi niya nakuha. Kausapin sila. Normalize natin yung yung emotion that they feel, no? So, kung ikaw yun, sasabihin ko, alam mo, naintindihan ko yung nararamdaman mo na you feel upset na hindi mo na hit yung target. Lahat naman ng tao na hindi na-hit yung target ay nararamdaman niyang nararamdaman mo. Ang importanteng gawin sa sandaling to, no, at this moment, is to think about how you can do better next time. No? Yun yung pag-usapan natin. Ano bang pwede nating gawin so that in the next cycle, you'll hit the grade that you want. Di ba? Kasi yung salita na ginawa naman niya ang lahat, I think hindi totoo yun. No? Sorry po ha. I will apologize. Maaring ginawa naman niya ang lahat ng alam niyang gawin. Paano yung hindi niya alam gawin? Di ba? Parang yan kapareho nung wala na akong magagawa dyan. I've done everything that needs to be done. Wala na akong magagawa.
hindi totoo na wala ka nang magagawa. Ang totoo, hindi mo alam kung ano na ang gagawin. There's a world of difference, no? Between wala akong magagawa at hindi ko alam ang gagawin. Kasi yung hindi ko alam ang gagawin, hindi yon walang magagawa. May magagawa yon. One, magtanong, mag-research. Di ba? Ayan. Those are the things that you can do. How to create psychological safety in your team. Okay? Mag-establish po kayo ng norms or rules of engagement pagdating sa communication. Sa akin pong team, meron kaming rules of engagement. Meron kaming sinusundang patakaran pagdating sa communication, how to give each other feedback. Yan. Hanapin nyo yung term. Itong term na ito. Communication. Itatype ko sa chat para makita ninyo. No? Team communication norms that support psychological safety. I-search nyo po yan. Makakakita po kayo ng mga steps on how to do it. Ano po? Ayan. So, alas 10:15 na po. Ako po'y gigising na maaga bukas. At ako'y may mahabang biyahe papuntang Batangas for another project. So, at this point, I would like to thank everyone for joining me today. Medyo mabigat yung ating topic, pero sana nakapulutan natin ang aral. And we're able to build our own resilience first, and then the resilience of our team. Abangan nyo po ako uli sa Monday for another Leadership Monday. Punta po kayo sa aking page at mag-request po kayo ng topic na pwede natin pag-usapan at i-consider ko po. Alright. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for tonight. Have a great evening, everyone. Good night. That ends our session. See you again next week. Or, baka po, by the way, abangan nyo pala ako bukas ng gabi kasi bukas, kung kayo po ay follower ni Louie Banta at saka ni June Roy, those are highly regarded leadership and management trainers as well. Baka masingit ko na mag-live kaming tatlo. At pag-uusapan natin yung ano ba yung mga magandang pwedeng pag-usapan sa leadership. Abangan nyo kami bukas ng gabi. Siguro mga around 8, 9, ganyan. I'll announce tomorrow. Okay, that's it. Goodbye everyone. Good night and see you when I see you. Bye-bye.